Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang nauna na si Lodi Bernard Mejos, Lodi Anisa Dico, Lodi Joey Tabura, Lodi Juanito Jr. Velazquez, Lodi Leo Acibal, Lodi Jemar Mendoza, Lodi Ferdinand Labuin, Lodi Marlon Memoria, Lodi Boboy Motovlog, Lodi Ashon Barba, Lodi Glenda Pales, Lodi Marjun Dumapias, Lodi Ali Amin Sabangan. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-48 kabanata, sa pagpapatuloy. Mula sa malayong bahagi ng kakahuyan, makikita ang naglalagablab na apoy na unti-unting lumalamon sa paligid, habang ang mapulang liwanag nito ay umaakyat sa ere. At makikita ang ating bida na dahan-daang naglalakad sa gitna ng kakahuyan, pasan si Amyeyong sa kanyang likod habang tahimik nilang tinatahak ang daan palayo sa naglalagablab na kaguluhan sa likuran nila. Bahagyang napatingin ang ating bida kay Amyeyong habang patuloy silang naglalakad sa kakahuyan. Makikita si Amyeyong na tahimik lamang, namumula ang mukha habang nakayuko at iniiwas ang tingin, tila hindi malaman kung ano ang sasabihin matapos ang mga nangyari. Mahinang nagsalita ang ating bida habang naglalakad, na nabalitaan ko na pumunta ka sa palengke para bumili ng tela para sa aking mga damit. Ngunit hindi tumingin si Amyeyong sa kanya. Nanatili lamang itong tahimik, nakayuko at nakatingin sa ibaba, habang bahagyang namumula ang kanyang mukha na tila nahihiyang harapin ang kanyang mga mata. Dagdag pa ng ating bida habang mapapansin ang telang nakabalot sa paa ni Amyeyong, na tila ginamit upang takpan ang sugat nito, na pero mukhang ikaw ang unang nakasuot nito, Amyeyong. Nagtatakang napatingin ang ating bida kay Amyeyong nang marinig niya itong mahinang magsalita, bakit mo ginawa yon? Habang nananatiling nakayuko ito at tila hindi pa rin makapaniwala sa ginawa niyang pagligtas. Dagdag pa niya habang hindi mawala sa isip ang mga bandido na nakabulagta sa lupa at wala ng buhay. Na alam mo ba kung gaano kadelikado ang mga lalaking yun? Paano kung nasaktan ka habang nakikipaglaban sa mga basurang tulad nila? Nanginginig ang kanyang boses habang mahina niyang sinasabi, isa lamang akong mababang babae na tumakas mula sa Red Courtyard. At habang tahimik na umiiyak sa kanyang likod, dugtong pa niya, wala lang ako. Biglang napalaki ang mga mata ni Amyeyong nang marinig niya ang sinabi ng ating bida, pamilya kita. Nakangiting lumingon siya ng tingin at sinabi niya kay Amyeyong na ikaw ang aking mahalagang nakababatang kapatid. Namula ang mukha ni Amyeyong sa kanyang narinig, habang lalo pang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Pilit pinipigil ang pag-iyak ngunit halatang tinamaan ng malalim sa sinabi ng ating bida. Napatigil sa paglalakad ang ating bida, bahagyang lumingon sa kanyang likuran. Tahimik si Amyeyong, hindi agad makasagot, habang nananatiling mabigat ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Dahan-daang binigkas ng ating bida ang pangalan ni Amyeyong. May halong pag-aalala sa kanyang tinig. Sa sandaling yun, biglang napahawak si Amyeyong nang mahigpit sa kanya. Napatingin ang ating bida kay Amyeyong, bahagyang nagulat sa bigla nitong paghawak at sa titig na may halong kaba. Sa mahinang tinig at halatang nahihiya, sinabi ni Amyeyong, Songga. Maaari ba kitang tawaging ganoon? Habang bahagyang umiwas ng tingin, tila nag-aalangan kung papayag ang ating bida. Dagdag pa niya sa ating bida na kung ayos lang ba ito sa kanya. Sumagot naman ang ating bida na kung iyon ang gusto mo. Sige, masayang malakas na napasabi si Amyeyong na talaga ba. Nakangiti naman ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na Rimei. Mukhang mayroon na akong cute na nakababatang kapatid ngayon. Dagdag pa niya habang nagpatuloy sa paglalakad na sandali. Maituturing ba siyang bilas? At pagkatapos, ang kapaligiran ay tila nanginginig sa bigat ng enerhiyang pumapailan lang sa paligid. Makikita ang kanyang master na naglalabas ng matinding enerhiya habang maingat ngunit agresibong naghahanda. Sa isang kisap mata, mabilis itong sumugod patungo sa ating bida at naghain ng malakas na suntok. Ngunit agad itong naharang ng ating bida, pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa tamang oras upang salagin ang atake. Sa mismong pagtama ng puwersa, kitang-kita ang impact na kumalat sa pagitan nilang dalawa, na tila yumayanig sa hangin sa paligid nila. Mariin na napatingin ang kanyang master sa kanya matapos maarang ang pinakawalan nitong suntok. Sa isip ng kanyang master, sandaling sumagi ang pagkabigla na ang linked circles, kasabay ng bahagyang pagngisi habang muling tinitimbang ang lakas ng kanyang alagad. Tahimik niyang naisip, mukhang nagsisimula mo ng maunawaan ng kaunti ang daloy ng kapangyarihan.
Muling nagpalitan ng mabilis at mabibigat na pag-atake ang dalawa sa kanilang pagsasanay, bawat galaw ay sinasalubong ng isa't isa na may parehong bilis at kontrol. Sa gitna ng laban, masayang napasabi ng kanyang master. Ngunit ang daloy lang ay hindi sapat para mapatamba ang isang kalaban. Tingnan natin kung paano ka tutugon. Bigla namang napaseryoso ng tingin ang kanyang master. Nang makita ang ating bida na nagsimulang gumawa ng isang matinding galaw sa mismong harapan niya. Sa isang iglap, isang malakas na puwersa ang pinakawalan ng ating bida patungo sa kanyang master. Pagkatapos ng pag-atake, makikitang nananatili ang umiikot na natitirang puwersa sa kanyang harapan, habang nakasuntok pa rin ang kanyang kamao sa hangin, tila iniwan ng galaw ang bakas ng kapangyarihang kakalabas lamang. Seryosong napaisip ang ating bida, na tumama ba yun? Ngunit agad siyang natigilan nang may marinig siyang tinig mula sa itaas, na nagsasabi na yan na ba ang bersyon mo ng Peiqian Feast? Mabilis siyang napatingala, at doon niya nakita ang kanyang master na nakalutang sa ere, tahimik ngunit mabigat ang presensya, habang binababa ang tingin sa kanya na tila sinusukat ang buong galaw at pag-unlad niya. Dahan-daang bumaba ang kanyang master mula sa ere hanggang sa makalapag sa lupa, mahinahong tinatapos ang kanyang presensya habang nakatitig sa kanya. Ngumiti ito ng bahagya at sinabi, "Naka-breakthrough ka pala." Bahagyang yumuko ang ating bida bilang paggalang bago sumagot, ang paghahanda ng teknik ay nagbibigay lamang ng hudyat sa iyong kaaway. Ang pag-unawa ko sa sinabi ni Master tungkol sa pagbasag ng porma ay ang paghugot ng lakas mula sa hindi inaasahan. Sumagot naman ang kanyang Master na tama yan. Sa pagbitiw sa anyo, natutuklasan ang tunay na diwa. Dagdag pa ng kanyang master sa kanya habang nakatingin siya na at kapag natutunan mong makita ang kakayahan, mabubuksan mo ang iyong pangalawang mata at mauunawaan ang mundo. Napasabi naman siya sa isip na yun ba ang unang papuri na natanggap ko? Dagdag pa niya habang nakatingin ang kanyang master na pero, hindi ko ito maabot, kahit ang maliit na puwang na ito. Napatikom siya ng kamao na sinabi pa sa isip na gaano pa kaya katagal bago ko tuluyang mahabol si Rimei. Sinabi sa kanya ng kanyang master habang nakatingin siya na magpahanda ng isang pares ng mga kahoy na espada kay Amyeong. Dagdag pa ng kanyang master habang naglaalakad na simula bukas, pagsasanay sa espada na. Napasabi naman ang ating bida na pagsasanay sa isang espada. Makalipas ang ilang araw, na makikita na napakaaliwalas ng panahon. Tahimik na naglalakad si Amyeong habang sinusundan naman ni Jo Soso. Tinawag siya nito na sinabi na Amyeong. Agad na lumingon nito na sinabi na bakit po binibini. Sinabi naman sa kanya ni Jo Soso na akin na yan, ako na ang magdadala. Masakit pa ang binti mo, tapos inuutusan ka pa ni Song Ganga na maglakad-lakad. At nagpuyat ka pa uli sa pananahi ng mga damit niya. Masayang sumagot naman sa kanya sa Amyeong na ayos lang. Dahil sa iyo, hindi na ako nasasaktan. Napangiti siya na may bahagyang namumula ang mukha na sinabi na bukod doon. Ang paglingkuran si Song Gaga ang trabaho ko. At pagkatapos ay muling naglakad siya habang nakatingin sa kanya si Jo Soso ng tahimik. Tila may gulat sa kanyang mukha na napasabi pa sa isip na Song Gaga? Mali ba ang narinig ko? At ilang sandali pa makikita ang kanilang payak na bahay. Sinuot ng ating bida ang ginawang damit ni Amyeong habang sinasabi na maganda ang pagkakagawa mo, Amyeong. Ngumiti siya at sinabi pa na salamat. Masayang napadaong palad si Amyeong na napasabi na talaga. Natutuwa ako, Song Gaga. Nagtatakang napatingin naman si Jo Soso na napasabi sa isip na. Ano bang nangyayari? Kailan pa sila naging ganito kalapit sa isa't isa? Na makikita na tahimik niyang pinagmamasdan ang dalawa. Sinabi pa niya sa isip na maliwanag naman na iniligtas siya ni Song Gangja, pero mukhang sobrang komportable na nila sa isa't isa ngayon. Maliwanag naman na iniligtas siya ni Song Gangja. Na makikita ang mukha nila na nakangiti, na sinabi pa niya sa isip habang napahinga na bahagyang may ngiti na pero mukhang sobrang komportable na nila sa isa't isa ngayon. At pagkatapos sinabi ng master ng ating bida sa kanya na ang espada ay wala kundi isang kagamitan lamang sa pagpatay. Wala nang iba pa, dagdag pa niya sa kanya na at ang talam na ito ay hinubog mula mismo sa kakanyahang yun. Kaya naman walang mga porma. Isang talam na hinuberan ng lahat ng pagkukunwari. Ginawa lamang para sa purong gawa ng pagpatay. Iyan ang kalikasan ng Jeonjam Ryu, na makikita ang mukha ng ating bida nang marinig niya yon, na nagtatakang napasabi ang ating bida na Jeonjam Ryu.
Napatingin ang ating bida na sinabi pa sa kanya ng kanyang master na maaaring hindi mo na mamalayan, pero nakuha na ng katawan mo ang istilong ito. Sinabi pa habang naalala ito na natututunan lamang ito sa pamamagitan ng tunay na labanan. Ganyan ang Jeongeum Ryu. Gumugol ako ng napakaraming taon sa pakikipaglaban sa larangan ng digmaan, niloloko ang kamatayan sa bawat pagkakataon. Itinutok ang espada sa ating bida habang naglalabas ng enerhiya na sinabi niya na halika. Ipakita mo sa akin ang espada na isinilang mula sa digmaan at dugo na iyong nasaksihan. Nakatingin ang ating bida sa espada na sinabi pa sa isip na ngayon lang ako humawak ng espada sa buong buhay ko. Napaliit ang mata ng ating bida na napasabi na pero, at hinawakan niya ang kanyang espada ng mahigpit. At naghanda na sinabi pa niya na patawad, hindi pa ako kailanman nakapagsanay gamit ang espada. Tahimik naman na pinagmasdan siya ng kanyang master. At sinabi sa kanyang isip na ang posturang iyon ay porma ng espada. At isang tunay na porma pa. At napangiti siya na sinabi sa kanya na nakakaaliw yan. Seryosong tumugon sa ating bida na kung gayon. Heto na ako. At ilang sandali pa ay makikita siya na mabilis na sumugod sa kanyang master. At pagkatapos isang malakas na pagsabog ang makikita sa malawak na paligid. At lumipat ang eksena sa Divine Sect sa Mansion Peak, kung saan makikita ang liwanag ng enerhiya na tila may naglalaban. At makikita ang mga ito na malakas na napatalsik sa malayo habang makikita ang tumatalsik na dugo. Gawa pala ito ni Rime na nakatayo sa harapan ng mga lalaking natatakot sa kanya. At naiinis na sinabi ng mga ito na sabay-sabay. Huwag kayong mag-alangan dahil lang sa babae siya. Mabilis na sumugod ang mga ito habang sinisigaw na Shirin. Seryoso si Rime na ngayon ay tinatawag na siya na si Shirin na naalala ang mga sinabi sa kanya na ang estilo ng espada na matututunan mo ay isang estilo na lumilipol sa lahat ng mahawakan nito. Ibig sabihin nito ay kailangang mas maging malamig ka kaysa sa kahit na sino. Dagdag pa sa kanya ng matandang nagligtas sa kanya na ngayon ay master na niya na naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Balik sa kanya na sinabi niya na ang espada ay isang kagamitan para sa pagpatay. Wala nang iba pa, sabay buka ng kanyang espada sa kanyang gilid. Nalalala pa niya noong sinabi sa kanya ng kanyang master na yan ang tunay na Jeongeum Ryu. At pagkatapos makikita ang mabilis na pagsugod ni Rime sa kanyang pagsasanay sa mga ito. At dito na po nagtatapos ang ika-48 kabanata. Ika-49 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang ating bida sa gitna ng tahimik na kakahuyan, hawak ng tahimik ang kanyang espada. Bahagyang napabuka ang bibig ng ating bida, habang mariin niyang hinawakan ang kanyang espada. At dahan-daang hinatak ito mula sa pagkakahawak. Ilang sandali pa, mabilis niyang winasiwas ang talam sa gitna ng kakahuyan, dahilan upang umugang ang hangin at kumalat ang malakas na puwersa sa paligid kasabay ng paglipad ng mga dahon at alikabok. Sa isang iglap, ang mga puno sa kanyang paligid ay nahiwa ng napakalinis, na parabang marahang pinaghiwalay ng isang hindi nakikitang talam. Habang dahan-daang bumagsak ang mga ito kasabay ng pag-ugong ng hangin sa kakahuyan. Makikita ang paa ng ating bida habang may bahagyang usok na lumalabas mula rito, tanda ng matinding puwersang pinakawalan niya sa isang iglap. Kasabay nito, isa-isang bumagsak ang mga puno sa kanyang paligid habang unti-unting umaangat ang usok at alikabok mula sa lupa. Mariin niyang nakakagat ang kanyang mga ngipin at malalim ang kanyang paghinga, tila hindi pa rin makapaniwala sa sarili niyang nagawa. Habang nakatitig ng mariin sa harapan, mahina ngunit puno ng pagkamangha niyang nasabi, nagawa ko ba? Dumating naman ang kanyang master mula sa likuran habang tahimik na pinagmamasdan ang paligid na winasak ng kanyang atake. Pagkatapos ay mahinahon nitong nagsalita, iyon ay isang mahusay na laslas na humahati sa kaluluwa. Dagdag pa ng kanyang master sa kanya na mahusay. Agad na yumuko ang ating bida bilang paggalang at magalang na nagsalita. Ang alagad na si Songbek ay bumabati sa kanyang master, habang nananatiling mababa ang kanyang ulo bilang tanda ng respeto at pasasalamat sa mga itinuro sa kanya. Mariin na nakatingin ang kanyang master na sinabi sa kanya ng ating bida sa isip na 3 taon na ang nakalipas mula nang magsimula akong magsanay sa ilalim niya. Lalo pang pumuti ang kanyang buhok. Dagdag pa niya habang nakababa ang ulo na. Noong wala pa akong alam sa martial arts, hindi ko sana ito mapapansin.
Dagdag pa niya habang naiisip ito na pero ngayon ay naiintindihan ko na. Ang mabilis niyang pagtanda ay dahil sa paggamit ng Gyokche Janryok upang tulungan akong sipsipin ang enerhiya ng elixir. Gyokche Janryok isang teknik para sa pagpasa ng internal na enerhiya sa pamamagitan ng katawan. Dagdag pa niya sa isip na nang ipasa ni Master ang internal na enerhiya na nilinang niya ng mahigit 100 taon. Ang kanyang oras, na dati ay tila nakatigil, ay muling nagsimulang dumaloy. Habang naglalakad ang kanyang master papaalis sinabi pa ng ating bida sa isip na pinaikli ko ang natitirang oras niya. Sinabi pa niya habang nakatingin sa ibaba na paano ko kaya ito mababayaran. At gayon paman, aalis pa rin ako sa tabi niya, para hanapin si Rimei. At pagkatapos, mariin siyang napatingin sa ibaba. Napatingin ang ating bida nang sabihin sa kanya ng kanyang master na kaya, ano ang gagawin mo kapag wala ka na rito? Napatikom ng kamao ang ating bida na sinabi niya na master. Napangiti naman ito sa kanya. At naglakad papalayo habang sinasabi sa kanya na sumama ka sa akin. At ilang sandali pa makikita sila sa isang puntod ng tao. Tinanggal ng kanyang master ang nyebe sa lapida. Habang nakatingin ang ating bida napasabi siya sa kanyang isip na libingan. Dagdag pa niya na inaalagaan niya ito ng napakabuti. Kanino kaya ito? Habang nakatalikod sinabi sa kanya ng kanyang master na ang orihinal na may-ari ng Pechian Feast. Sinabi pa nito sa kanya na nangako akong mananatili sa tabi niya magpakailanman. At kung sakaling mamatay man ako, ito ang magiging huling hantungan ko. Sabay lingon sa ating bida. Napatingin naman ng seryoso ang ating bida sa kanya. Habang may ngiti sa mukha ng kanyang master na nakatingin sa libingan. Tahimik naman ang ating bida na sinabi sa kanyang isip na alam niya. Binalak ko nang umalis sa lalong madaling panahon. Bigla naman na nagulat siya nang magsalita ang kanyang master. Na heto, isang martial art na libro ang binigay ng kanyang master sa kanya na pinagtatakahan niya habang nakatingin dito. Kinuha niya ito habang binasa na Wolpa Geamnok. Ang Moonbreaker Sword Manual. Nagsimula ito bilang isang teknik ng espada na may 5 porma. Sa paglipas ng panahon, nagdagdag ako ng 2 pang porma, ngayon ay 7 na ito. Sinabi pa sa kanya ng kanyang master na yung soul cleaving slash na natutunan mo. Isa yon sa mga ito. Unti-unti ko itong binuo at pinahusay sa buong buhay ko. Nakangiting sinabi pa nito sa kanya na ngayon ay nararamdaman ko na sa wakas ay maaari ko na itong ipasa. Tahimik na pinagmasdan ng ating bida ang aklat, at agad na lumuhad sa lupa. At pagkatapos ay tahimik niyang inilapat ang ulo sa lupa. At sinabi niya sa kanyang isip na maaari akong magsanay ng 100 taon at hindi pa rin sapat yun para makabawi sa kanya. Isinasama ko ang iksi ng natitirang oras na mayroon tayo. At pagkatapos ay sinabi niya na pangako, babalik ako. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya ang kanyang master na hanggang sa muli. Mangyaring manatiling nasa mabuting kalagayan, master. At pagkatapos sumapit na ang gabi, makikita ang kanilang payak na bahay. At lumabas siya ng pintuan ng tahimik. Panandalian siyang nanatiling nakatayo sa may pintuan. At ilang sandali pa, dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likuran. At doon niya nakita ang kanyang master na tahimik na natutulog, payapang nakahimlay sa loob ng payak nilang tahanan habang tinatamaan ng malamlam na liwanag ng gabi ang kanyang anyo. At napasabi siya na master, gusto ko sanang magbigay ng maayos na pagpapaalam pero, iiwan lang nito ay pagsisisi. Sabay na naglakad na siya. Tahimik na naglalakad ang ating bida, bawat hakbang ay mabigat ngunit tuloy-tuloy. Napatigil siya sa gitna ng daan at tahimik na napatingin sa ibaba, tila binabalikan ang mga bigat na iniwan niya. Ilang sandali pa, dahan-dahan niyang inangat ang tingin sa itaas, kung saan ang malawak na kalangitan na unti-unti nang lumiliwanag. Na sinabi pa niya sa isip na habang papalapit ang oras ng pag-alis. Lalong bumibigat ang aking nararamdaman. Sinabi pa niya na 3 taon. At naiisip niya ang mga ito na sinabi pa na mahabang panahon, kung lilingunin. Dagdag pa niya sa isip na magagalit kaya si Amyeong. Biglang nagulat ang ating bida nang may nagsalita na walang pusong bata. Aalis nang walang pasabi, ito pala ay ang kanyang master na humabol sa kanya. At napasabi siya habang makikita ito na master. Bigla namang hinagis ng kanyang master ang hawak nitong espada patungo sa kanya. Sa gulat, mabilis niya itong sinalo gamit ang kamay, habang bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at pagkalito sa biglaang kilos ng kanyang master.
Napasabi pa siya na isang espada. Sinabi sa kanya ng kanyang master na tinatawag itong Geryong Sword. Pero hindi ito sa akin. Pag-aari ito ng sekta ng Mount Hoa. Dalhin mo ito sa kanila, at papalitan nila ito ng isang espadang para talaga sa iyo. Nakatingin siya sa espada na sinabi pa ng kanyang master na ngayong natutunan mo na ang Jeongeum Ryu, siguradong magkakaroon ka ng mga kaaway. Kailangan mong maging sapat ang lakas upang putulin kahit ang kanilang mga sama ng loob. Dagdag pa ng kanyang master na kaya mo na yun, di ba? Tahimik na tumingin ang ating bida sa kanya habang nakatingin din ang kanyang master. Hawak ang dalawang espada muli siyang gumalang sa kanyang master. At yumukong sinabi na gagawin ko ang lahat para mangyari yan. At pagkatapos, mabilis na tumatakbo sa niebe si Yeong. At pagkatapos, makikitang mabilis na tumatakbo si Yeong sa gitna ng niebe. Bawat hakbang ay lumulubog sa malamig na puting lupa. Kitang-kita ang usok na lumalabas sa kanyang bibig habang humihinga ng malalim at mabilis, pilit na pinananatili ang kanyang bilis sa gitna ng matinding lamig at pagod. Patuloy lang siyang tumatakbo sa gitna ng niebe, hindi nagpapahinga, pilit na hinahabol ang ating bida habang unti-unting bumibilis ang kanyang hakbang sa kabila ng lamig at pagod na bumabalot sa kanya. Napatigil siya nang mapansin ang mga bakas ng paasa. Sa niebe, sariwa at malinaw na tila kamakailan lang iniwan. Tahimik niyang sinundan ito, pilit inuunawa kung saan patungo ang mga yapak na iyon at kung ilang sandali pa lamang ang lumipas mula nang dumaan doon ang kanyang hinahabol. Ngunit nang sundan niya ng tingin ang mga bakas, napagtanto niyang sobrang layo na ng pagitan nito at tila papalayo na sa abot ng kanyang maaabot. Bigla siyang tumigil sa gitna ng niebe, habang mabigat ang kanyang paghinga at unti-unting sumasabay sa hangin ang usok mula sa kanyang bibig. Umiiyak na napasigaw si Yeong sa gitna ng malamig na niebe, maghihintay ako, kaya siguraduhin mong babalik ka. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito, Songga. Songga, habang nanginginig ang kanyang tinig at unti-unting nilalamon ng katahimikan ng paligid ang kanyang sigaw. Lumipat ang eksena sa isang lalaki na may pulang buhok, ang mga tingin ay maliit. Bigla may tumawag dito na Songgaga. At muling inulit na Songgaga na agad na napalaki ang mata nito. Habang nakatalikod ay tumugon nito na pasensya na, Samay. Sinabi ni Samay dito na ano ba ang iniisip mo, hindi mo man lang narinig ang tawag ko. Sumagot ito sa kanya habang nakatalikod na wala. Dagdag pa nito na inaalala lang ang nakaraan. Napangiti ito na sinabi pa na pero teka, Samay. Humarap ito sa babae na sinabi pa na hindi ba sinabi ko sa iyo na tawagin mo akong Songse-hyung kapag nasa labas tayo? Ito ang kapatid ng ating bida. Nasa wakas ay lumabas na din. Hihihi. At dito na po nagtatapos ang ika-49 na kabanata.